taon na binibigay mo, Panginoon. Papatuloy kami, Lord, makalamit. Bagamat, Lord, hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, Lord, sa iyong habag, isang pa, Panginoon, pinakita mo ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Pinakita mo, Lord, kung paano ka kumilos sa pangalan ni Jesus. Salamat po ang mahuli sa umaga na ito, Lord. Sa bawat iba ng aking bibig, Panginoon, Lord, nais ko, Panginoon, ikaw ang siyang magsalita, Panginoon. Ikaw ang makita at mahayag, Lord, sa aking buhay. Nais ko, Panginoon, Lord, na mapasalamatan ka, Panginoon, sa pag-aabit mo, Lord, sa akin sa umaga ito. Ikaw lamang, Lord, at wala na iba, Lord, ang aming nais na marinig sa umaga ito. Dalahin ko, Panginoon, Lord, ang pula anointing na nagumula sa iyo, Panginoon. At sa kapangyarihan na pinagkakalo mo ng Panginoon, aking nire-review ang espiritu na hindi pakikisa sa umaga ito, Panginoon. Espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pagkukunwari sa pangalan ni Jesus. Kaya aming nire-review in the mighty name of Jesus. Kaya aming hinuhugot at hinuhulog sa gitna ng pinanggalingan at sinisedyo ang makapangyarihan ito ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Tulad na yung sinabi, Panginoon Lord, kung ano man pagbawal namin, Lord, sa langit ay pagbabawal din, Panginoon, sa lupa. Kung ano man, Lord, ang talian namin sa lupa, tatalian din sa kalangitan, Panginoon Lord, sa pangalan ni Jesus. Kaya po aming nais, Panginoon Lord, sa umangin ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pamuli, Panginoon Lord, dalangin namin naman, napuksan mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga mata, Panginoon, ang aming mga tenga, Panginoon. Lalo po, Lord, ang aming spiritual life. Wala pa ibang nais, Panginoon, kundi marinig ang salita sa umangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sabi nga, kapag kayo mayroong goal, meron kang gagawin para makatindi yung goal niya. Hindi naman po pwedeng katulad kaniwad kamad, di ba? Na yung goal niya, kainin yung bayabas, pero ano ginawa niya? Humiga at tinatay bumagsak yung bayabas. So hindi ka dapat gano'n yung sakristyano. Sabi nga, unang goal na dapat natin gawin, alam niyo ba kung ano? Amen. Sabi rito, sa binigay sa akin ng Lord, glorify God. Actually, yung binasa kanina ni Brother Jomar, kinuha yung ano eh, yung words na glorify God. Sa dalawang verse na yun, na binigay ng Lord sa akin. Sabi nga sa Isaiah 43:7, sabay-sabay po natin basahin. Amen. 1, 2, 3, Amen. Bring all who claim to God, for I have created my glory. It was I who created them. Amen. Sa Tagalog, masarap siyang basahin sa Tagalog eh. Sabi dito sa Tagalog, Isaiah 43:7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, una, na dapat natin gawin upang makamit natin yung goal, glorify God. So, sabi nga, tayo ay mga liping tinawag din ng Panginoon. Sabi rito, upang bigyan siya ng karangalan. Hello? Nabibigyan pa natin ng karangalan ng ating Diyos. Hello? So, amen. So, praise God. Ganun dapat ang sagot. Mabilis. Kasi pag minsan yung nadidilig ako, parang hindi ito na nabibigyan ng karangalan. Di ba? So, dapat, amen. So, bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. For His glory, sabi ng Lord. So, dapat sa bawat hakbang natin, nabibigyan natin ng karangalan ng Lord. Kaya nga, tanda natin kapag tayo yung kinukundina at nasisira tayo sa ating mga salita at lalo nakikilala tayo mananampalaya, hindi tayo nasisira. Tandaan niyo mga kapatid. Kundi ang Kristo na ating sinasampaltayanan. Kaya nga napakahalaga sa bawat salita natin, sa bawat bibig natin na lumalabas na salita, dapat andun lagi yung constructive. Ano yung sabihin ng constructive? Nabubuo dapat yung nakakarinig. Hindi siya nasasaktan. Hindi siya naalipusta. So sabi nga, yung bibig natin, ginagamit natin sa pag-awit sa Panginoon. Pero alam niyo ba, minsan nagagamit natin yan upang magkasala tayo, upang masaktan natin yung kapwa natin. Kaya nga lagi ko panalangin, Lord, kung ano man yung mga tao na nasaktan ko, Panginoon, patawarin niyo. Kasi minsan mabilis talagang bibig ko eh. Lalo na hindi pa nakakalala sa Lord. Sabi nga, kung ang curse o yung mura ay nakamamatay, marami na ako napatay na tao. Wala akong salita nung araw na
Sabi nga sa akin, naalala ko yung nasa LRT ako nung galing ako sa trabaho nun eh. Kausap ko yung eskwela ko, ayun, kasama ko sa trabaho nun, sinlaki ko rin. Sabi nung lalaki, yung laki tao eh. Ang lilit nyo, lakas ng boses nyo. Kasi LRT kami, pinagalitan kami ng mama. Kasi nagkukwento kami, tapos talagang, ngayon pag nakakarating ako ng mura, eh, kinikilabutan na ako eh. Iba pala talaga kapag nakakilala ako sa Lord. Kasi dati, kahit konting salita lang, nandun yung curse lagi eh. So, unti-unting, sabi nga, gradually, ang pagbabago ng Lord. So ngayon, sabi nga sa ginagawa ko pala nung araw, hindi ko nag-glorify yung Diyos. So hindi ko nakakamit yung goal, ang dapat ko makamit sa Panginoon. At alam niyo ba, ang goal na nais natin sa Lord, yung makarating tayo sa kanyang kalulatian. Yung pangako niya na eternal life. Simple lang, sabi nga, patas eternal life agad. Pero doon tayo hatulan ng Lord, ano yung ginawa natin eh. Di ba? Sabi nga, small sin, big sin, sin pa rin yan eh. Wala kang katawag na yung nagsisinungaling ka. Di ba sabi merong white lies, taka black lies, yung sabi lies, taka white lies. Pag white lies, sabi nila nakakabuti yun. Eh, lies pa rin yan eh. Tama ba yun? O meron pa rin gumagawa na white lies naman yun. Kinastify pa yung kasinungalingan, ginawa pang tama, ginawang white lies. Kailan naging mabuti yung kasinungalingan? Nagsinungaling pa rin. Sabi nga, di ba? Nagsinungaling ka ng maliit, nagsinungaling ka ng malaki, parehas din yun. Lies pa rin yun. Para sila ng pinito, lies. So, amen? So, we must know how to glorify God. Sabi nga. So, ang tanong, nag-glorify ba natin si Lord? Amen? Amen. Amen. Ulit ko lang. Ito na binasa niya ni Kuya, yung Isaiah 43:7 nga niyan. Sa pamagitan niyan, nag-glorify natin si Lord. At yung sa Ecclesiastes 12:13, sabi niya, sabi-sabi tayo basahin. Let us hear. 1, 2, 3. Let us hear the conclusion Of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, amen. Sabi niyan, sabi sa mga ngaral, sabi ni Haring Solomon, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, minsan hindi natin alam yung layunin ng buhay natin, no? Na ang katungkulan talaga at duty ng tao ay yung sumunod sa kautusan. At alam niyo ba, sa pagsunod niyo sa kautusan ng Diyos, ay nag-glorify natin siya. Amen. Amen, di ba? So, makita natin, no? Na naalala ko nung una ko itong nabasa, sabi ko, ito pala yung mandato ng Lord sa tao. Sumunod sa kanyang kautusan. Pero ang tanong, paano ba natin malalaman na sumusunod tayo kung di natin alam kung ano yung mga inuutos ng Lord? Naalala ko yung sabi ng kasama ko yung panatiko talaga siya ng sa Quiapo. Naniniwala siya kay Kristo. Pero nung tinanong ko siya, ano yung inuutos si Lord Jesus Christ sa atin na dapat natin sundin? Wala siyang masabi kasi hindi siya nagbabasa ng Bible. So napakalaga na maunawan natin, makilala natin sino ba yung sinasamba natin. Kasi hindi mo mag-glorify ang ating Diyos kung hindi mo siya kilala. Kung hindi mo alam kung ano yung mga inuutos niya. Yan, katulad niya, sinasabi na ang mandato natin bilang isang tao na nilikha ng Diyos ay sumunod lamang sa utos ng Diyos. So kapag mayroong ginawa na sa langsang sa salita niya, eh automatic yun, hindi ka sumusunod sa Lord. Di ba? Alam niyo ba yung pagsimba ay napakahalaga? Kasi mandato ng Lord yan eh. Di ba? Na lalo na ikinagpalit mo sa isang labahin, sa isang buntok na labahin lang. Di mo na ako magsimba, maglalaba ako eh. Marami Kristiyano ganyan. Actually, yung trabaho, ano yan, pwede pa ma-justify kasi pumunta tayo dito para magtrabaho. Pero kung ang trabaho mo, pwede namang, hindi naman ganun kahalaga, eh pinagpalit mo pa rin yun sa gawain ng Lord. Parang questionable, di ba? Sabi nga niya, di ba, sa Exodus 20 na paglaan tayo ng araw pa kayo sinasabi ng Lord, di ba? So, paano mo nag-glorify si Lord? Eh, Pastor, ba't ikaw nawala ka? Nag-aral ka. Hindi ako nawala. May waves kami nun, no? Alam niyo pa sa Joel yan. Actually, dito lang ako nawala. Paano mo, Pastor, 3 buwan ako mawala. Pero sabi ko, meron naman akong waves doon. So, pagdating ng waves, talagang para sa Lord to eh. Actually, hindi ko titignan na mahirap yung sitwasyon doon dahil una-una,
one man band talaga ako noon sa Bethel. Alam ni Pastor yan. Ako transport, ako music, isa lang play message. Pero praise God, talagang nakita ka ni Pastor kung paano lumalag yung kapatid. Yung mga kapatid na kahit inuubo, sige tayo lang, mensahe. Actually yung mensahe ko na to, mas simple yung ginawa niya pero yun pa rin natumbok na ng Lord sa mensahe niya. Kaya sabi ko, one spirit talaga yung nag-utos sa atin bro. Na talagang ito ibigay natin sa ating mga kapatid na meron tayong dapat na layunin na dapat masunod at dapat na gawin para sa Lord. Ito nga yun, meron tayong goal. Actually, di ba, meron tayong goal naman talaga kung ba't tayo nandito, di ba? Amen. Spiritual goal, sabi nga eh. So, sabi pa, sa awit, 100 verse 2 and 3. Sabay-sabay din natin basahin ulit. Amen? 1, 2, 3. Amen. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. Amen. So, isang patunay na ay sa Diyos. We are So, paano ba natin siya napapurihan? Paano ba natin sinasamba ang Diyos? Actually, sabi yan, sa pag-awit. Pero alam niyo ba, sa bawat paggalaw niya, pwede niyo mapapurihan ng Lord. Kahit nasa trabaho. Amen. Di ba? Amen. Yung maging mapagmahal ka sa kapwa mo, sa kasama mo sa trabaho. Makita niya sa iyo yung Diyos, isang pagpupuri niya para sa Panginoon. Nag-glorify mo na si Lord. At sabi pa nga naalala ko nung tinuturo ko ng kasama ko na yan yung nag-aaral. Kasi kinukulit niya yung Yemeni. Pero ang sagot ng Yemeni, he's good. Mapi ka lang, sinabi niya sa kasama ko, ikaw ang bad. So makita mo, nag-glorify si Lord, di ba? Na itinatangin ka talaga na hindi naman talaga ikaw ang may kasalanan. So, simpleng bagay lang pero sa pamagitan nito na mag-glorify mo ang Diyos, isang pamamaraan yan para makamit natin yung goal. Amen. Know that the Lord Ano ba yung goal natin lahat? Palagay nyo, bilang isang mananampalataya. Maraming klaseng goal na pwede natin gawin eh. Di ba? Para sa Panginoon. Una, yung goal natin makasunod. Pero ang pinaka-goal talaga natin, di ba? Lahat tayo magkita-kita. See you in the final, sabi nga eh. Amen. Pero nakakalungkot lang, no? Na meron tayong mga kasamahan na talagang, ito yung, kasi minana nila yung pananampalataya nila eh. Amen. Kaya nga, hindi mo sila kaya baguhin, si Lord lang makapagbago ron eh. Pag-pray mo lang sila. Ang sinasabi ko na lang din sa kanila, see you in the finals. Know that. Sabi pa nga rin sa kasama ko eh, iba-iba lang tayo na sinasakyan. Kung kami, bisikleta, ikaw, motor, pagpunta rin tayo ron. Pero sabi ko, kung kilala mo yung Diyos nila at kilala mo yung Diyos mo, tingin ko hindi mo masasabi yun na pare-paras tayo ng pupuntahan eh. Iba yung pupuntahan nila kasi alam mo, kilala mo yung Diyos mo eh. Di ba? Amen. So yung Diyos nila, napag-aralan namin na yung Diyos nila talagang hindi yun yung karakter ng Diyos natin eh. So, paano masasabi na doon din ang punta nila? Di ba? Bagamat hindi mo sila hinahatulan, kasi kilala mo kung sino yung Diyos mo eh. Di ba? So, ang tanong, kilala ba natin kung sino yung Diyos natin? Hello? Amen. Natawa si ate. Baka mamaya, iba yung Diyos mo pagdating sa Pilipinas. Di ba? Kasi sa Pilipinas, napakaraming Diyos. Totoo lang. Pupunta ka lang ibang lugar. Makikipiesta mo. Iba na yung Diyos doon. Oh, son. Totoo yun. Ginagawa yung bawat patron. Naalala ko yung gumuho yung pagoda eh. Di ba? So paano yung papaliwanag yan, no? Na, ang sabi pa eh, makasalanan na kasi sila kaya lumubog yun eh. Tinuro pa yung tao, pinahamak pa, no? So makita natin na hindi nila kilala kung sino yung Diyos nila. At yung iba naniniwala pa na dito ako, sabi nga ni isang pastor eh, nung hindi niya binibitawan yung anting-anting. Kasi mas maganda yung dalawa hawak ko, meron ka ng Kristo, may anting-anting ka pa. Meron ba rito may anting-anting? Hello? So tandaan nyo, pag may hawak ka nun, hindi mo na mag-glorify si Lord. Amen. Kasi ano yan eh, hindi yan sa Diyos. Yung sinasabing anting-anting sa, narinig nyo na ba yung Santo Niño Hubad? Naalala ko sa viewing ko pag nalalasing eh. Tsaka nilalabas yun sa bulsa nyo. Sinusumbo ko sa tiyahin ko, tiyan oh, para sa babae daw yun. Binibigay pa sa akin, ayoko yan. Sabi sa tiyahin ko, tiyahin ko ano, lasinggero eh. Nasa Quiapo, ganyan, doon sa Quiapo, dami mo bibili. Sabi ko, bakit kung anting-anting ba't hindi na namin na sarilinin, binibenta pa nila? Di ba? So, makita natin
tao na dideceive. At sa paniniwala na yun, they cannot glorify God. Kasi nananangan sila sa bilang kapangyarihan. Yung hinakalungkot. So, amen. So, nakita natin, no? So, unang instrumento, unang gagawin natin, we have to glorify God in our life. Amen. In any circumstances, di ba? Dapat nag-glorify natin si Lord. Kahit ano man yung pagdadaanan natin, let's glorify God. Kahit sabihin galit pa tayo, kahit sabihin pa pinagalitan ka, okay lang yun. Makita pa rin na ginoglorify mo si Lord. Diba sabi pa nga, magpasakot kayo sa mga Panginoon nyo sa lupa. Kaya nga yung manager namin isang araw, galit na galit. Okay lang. Hindi mo lang pinagagalitan. Pinagagalitan yung ano niya, yung supervisor niya. So, makita natin, no, na sa lahat ng sitwasyon, may mga problema man, may mga kabigatan man tayong pagdadaanan, huwag natin iwawagin sa puso natin na mag-glorify pa rin natin ang Diyos. Sapagkat yun yung katungkulan natin eh. Sabi nga ng Ecclesiastes, di ba, ng mga ngaral, katungkulan natin sumunod sa kautusan ng Diyos. Sa pamagitan nun, nag-glorify mo si Lord. Amen? So next, actually, tatlo lang to eh, na binigay sa akin ng Lord. Next, yung kalawa natin gagawin. Do your mission. Hirap kaya ako yun ito kagabi. Inabot na ako ng 7:30, di pa tapos yung PowerPoint ko ah. Nag-ulo kasi yung mouse. Sabi ko, pero ako yung nagpapasalamatan ko yung Diyos kasi hindi ka pinabayaan. Amen. Sabi nga ni Pastor, buo na ba yung mensahe mo? Mabubuo pa ng Pastor. At eto nga, praise God talaga. Parang prepare na prepare, no? May PowerPoint pa eh. Pero humingila ako ng anointing sa Lord na I pray. Hindi ako tulog talaga. Talagang sabi ko, Lord, kailangan ko itong oras na to. Kasi talagang meron siyang binigay sa akin eh. Kaya lang talagang yung laptop, kahit anong gawin ko eh. Dinidiin na to yung itong mousepad. Nakalimutan ko kasi kunin yung mouse eh. Pero praise God. So sabi niyan, do your mission. Alam niyo ba kung ano yung mission natin bilang isang mananampalataya? Hello? Hindi mission impossible ha. Kasi impossible gawa ng si Lord na makagawa nun. Tayo, mission possible tayo. So, amen. So, sabi sa Hebrew 13:16, sabay-sabay uli natin basahin. 1, 2, 3. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. So, ano tayo na sa Tagalog? Hebrew. Hebrew 13:16 sabi rito. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So, isa sa mga mission natin yung pagtulong. Yun yung tatang humanitarian eh, di ba? Na kahit anong aspeto ng pagtulong, di ba? May mga simpleng bagay na dito nga, yung mga lokal, nabibless ako kasi naalala ko nung nando pa kami sa Bethel, sa kabilang Bethel. Pagkagaling ako rito, yung ginagabi talaga ako. Naplatan ako sa gitna ng kalsada. Doon sa looban na. Eh walang tao. Talagang sabi ko, yari ako nito. Tapos yung reserva ko, flat din. So talagang, nung binomba ko, buti nakahangin. So okay na. Napalitan na ng gulong, okay na. Eh nakakasart ako ng matagal. Nung ini-start ko, ayaw na. Nako. Tapos na yung problema sa gulong. Makina naman. Pero napakabuti ng Panginoon. Alam niyo ba yung dalawang Saudi na bata? Bigla na lang sumulpo to. Sabi niya, Pilipini! Esmos kila! Eh, umaambo na. Eh, anak niya, mag-alas 12 na ng gabi. So nakita ko yung, sabi ko, ano mo sila, mga pisokol na baterya, carbon. Naglabas, eh wala rin ako, ano, yung kable. Kailangan kasi jump start yun eh. Nagulat ako, naglabas ng ano, kapal ng kable niya, oh. Talagang siya nag-effort talaga, pati siya na lang. Doon kumistart na, okay, you can sleep now. Sabi sa akin gano'n, kasi umuulan na eh. Talagang nakay ko, Lord, thank you.
Napakabuti ng Panginoon. So isang pagtulong na ginawa ng Lord, no? Na dapat ginagawa rin natin sa kapwa natin. Kahit anong layo. Kaya minsan bumabawi naman ako eh. Nung minsan may pumaparan niya sa highway, naubusan ng gasolina, Saudi. Pero naka-inform siya, sundalo. Kinukuha nga niya yung number ko eh. Sabi niya, give me your number and I will return. Sabi niya ganun. Pagka nakating sa gasolina, sabi niya ganun. Talagang wala rin siyang pera talaga, sabi niya. So una, di ako makapaniwala, sabi ko, Saudi to, tas sundalo, walang pera. Pero galing daw siya sa ano, talagang wala rin siyang dalang kasi. Sabi niya, naubusan ng gasolina. So binigyan ko ng 20. Gusto pa 50 eh. Sabi ko, wala nang pera eh. Kasi ito, panggasolina ko rito, wala nang panggasolina. So inatin yung 40, kuting 20 kami. So simpleng pagtulong lang. Pero kinukuha niya yung number ko, ibabalik daw niya. Sabi ko, no need, shorts. So nagpasalamat siya. So pinakita ko lang na kahit tayo ibang hindi taga rito, di ba? Pagtulong pa rin. Lokohin man niya ako, hindi okay lang. Pero malinaw naman iba talaga naluloko, di ba? Kasama pa yung anak na galing daw sa ibang lugar. Pero nakarte ka nga rito eh. Sabi mo, nasa hospital daw yung pamilya. Hindi naman niwala kasi racket na talaga minsan talaga. So binigyan tayo ng wisdom ng Lord kung paano tumulong ng tama, di ba? So yun talaga, nasa highway siya. Kala ko, jump start lang ang problema niya, pero gasolina naman pala eh. So binigyan ko 20. Sabi ko, I have to go or I will buy you gasoline. No, sabi niya. I already called my friend, but this is enough, sabi niya gano'n. So nag-iisip din ako, sabi ko, ba't tangin niya ng pera, Saudi yun. Pero okay lang, sige, 20 lang naman yun, sa'yo yun. So, amen. So isa pa, na dapat natin gawin nga, huwag natin kakalimutan yung pagtulong sa ating kapwa. Isa yun sa mga binigay sa ating Lord bilang isang mission. Amen? Next. Simple lang, no? Sa Hebrew 13:21, ano sabi niya? Basahin natin ulit. 1, 2, 3. Amen. Equip everything good for doing His will and He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So sabi diyan, sabi dito sa Hebrew 21, verse 21, sabi niya rito, sa Tagalog, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. So, ang Diyos pa rin, di ba? So, ito yung panalangin ni Apostol Pablo sa Hebreo na naway ipagkaloob sa kanila upang may sagawa nila ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, tutulungan pa tayo ng Lord para magawa natin yung mission na nais ng Lord sa atin. So, ang nais lang ng Lord ay i-apply natin sa ating buhay. So, ikalawa, dapat, ano pa yung mission na dapat natin gawin bilang sa mananampalataya? Kasi una, hindi ka makapag-mission na actually dyan, nakakilala ka sa Panginoon. Pero ang tanong, paano mo makipapakita yun kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon? Hindi ka naghahanda. Di ba? So, napakalaga. Kung ano yung pag-aaral ng Bible study, napakalaga niyan eh. Alam niyo ba na, dito sa hindi ko sinasabing yung hindi ka malalago rito sa pagpupuri sa Panginoon dito sa simbahan ng tulad ng ginagawa natin, service. Pero mas lalago tayo sa Bible study. Alam niyo ba yun? Kasi doon may interaction, di ba? Maunawa may mga words na hindi mo naunawaan. May mga kwento ron na hindi mo naaarok, pero sabi nga, kapag ang isang mananampalataya nakinig sa salita niya, sabi nga, di ba? Through hearing, lalong lalago yung pananampalataya mo. Actually, itong ginagawa natin pagsamba sa Panginoon, nais ng Lord to. Kasi ito naman talaga yung mandato ng Lord sa atin, di ba? Ang magpurit sumamba sa Kanya eh. Di ba? Nung hinulog si Lucifer, nawala ng nagpupuri, kaya nga tayo nalikha eh. Pero palagay niyo ba kung hindi nagpudit na si Lucifer, malilikha yung tao? Hindi natin alam, no? Pero yung kasi ang dahilan kung bakit nung nilikha, kaya ako, tanong ako, bakit nung nilikha ang tao, nandun si Lucifer sa paraiso? So, ibig sabihin, naihulog na si Lucifer. So, yun yung tanong ko nung una, na hindi ko pa naarap nun. So, naunawaan ko na talagang nagkaroon ng kudita nung nilikha ang tao. Kaya nga yung unang, sabi nga nung ni Pastor, unang paglikha talaga perfect eh. Kaya naniniwala ko na meron siguro talagang no? Kasi meron mga fossil na nakikita naman, di ba? Patunay na may mga buto talaga na malalaki, di ba?
nagpapatunay na may mga nilikang dabuhala ng araw. At nung nilikha nga ng Lord yung tao, yung second creation nga. Kasi sila Lucifer, perfect talaga nung nilikha ng Lord eh. Pero dahil sa sobrang perfect, di ba? Pero pasalamat tayo sa Lord kasi ano pa rin yung tao. Nalikha pa rin sila, dito tayo ngayon nagpupuri sa Panginoon. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, di ba, sa pinag-aralan natin kanina, dapat ang nais ng Lord, wala sa pinili, lahat ng tao gusto niya maligtas. Pero ang tanong, paano natin magagawa yun kung ang misyon na ibinigay sa atin, Lord, hindi natin ginagawa? Hello? Amen. So, mayroong misyon na ibinigay sa atin, Lord, na dapat natin gawin. Yung mga nagpunan natin, dapat unang nakikinago niya, alam mo ba, yung mga mahal natin sa buhay, na lagi natin kausap, na dapat na-share natin sila, di ba? Sabi nga, kapag ang lalaki, sabi nga, ang padre di pamilya, ang nakakilala sa Lord, malaking porsyento ng buong pamilya niya ay makakilala sa Lord. Naniniwala ba kayo ron? Amen. Pero naniniwala rin ako kahit nanay ang nakakilala eh. Kasi si Lord naman ang gumagalaw eh, di ba? Kaya, I do believe na kahit sino sa atin na nakakilala sa Lord at i-share natin yun sa ating mga mahal sa buhay, I know na maganda yung response. Kailangan ng turuan. Nabibless nga ako sa bunso ko eh, na nakikipag-agawan pa. Ako magpipray. Pero pag siya nagpipray, natatawa kami kasi puro hingi yung prayer niya eh. Puro hingi, puro tignan, puro sabahan. Pero ganda rin yung prayer niya, kaya lang talagang wala ako sa proper, di ba, natuturuan eh. Pero ang maganda, marunong na siya mag-pray. Kaya nga sa school, sabi niya pa, pinag-pray ako ni teacher. Oh, very good. Siya yung kasi nakita ng teacher niya na marunong siya mag-pray. Nagpipray siya, kaya na talagang prayer ng bata. Pero sabi nga sa miss ko, turuan mo yun, ma. Pero nakalimutan ko, yung miss ko pala, hindi pa rin marunong mag-pray. Nagpipray siya, kaya lang wala ko sa proper so kailangan pa talagang turuan din. So napakahalaga na, alam niyo na ba yung proper prayer na itinuro ng Panginoon? Hello? Yung Acts prayer, alam niyo ba? Sino nakakalam ng Acts prayer? Sino nakakalam? Yung Acts prayer na sinasabi, yung proper prayer na adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, yun yung proper na tinuro ng Panginoon na panalangin. So, napakahalaga yung confession kasi kapag hindi mo kinonfess yung kasalanan mo, sabi nga, napakahalaga yung confession yun. Pero actually, lahat yun mahalaga, pero bilang isa kasing mananampatay, dapat talaga marunong tayo tumanggap ng pagkakamali natin. Isa yun sa kung bakit kinulog na tayo ng Panginoon na dapat magtaka ka kapag gumawa ng masama at wala kang conviction, yun nakakatakot. Wala. Sabi ka, kahit hindi ka iwan ng Holy Spirit, pero ibig sabihin, nangingibabaw yung evil na sa'yo. Evil spirit. So, lahat tayo mayroong banal na espiritu ng Diyos na binigay. Kaya alam mo siya, sabi nga, nakagapos. Dahil nangingibabaw yung magawa natin na mas ina-entertain natin yung mga bagay na alam natin hindi na malulugod. So, ang tanong, yung mission ba na binigay ng Lord, magagawa mo pag ganun? Di ba? So, kalawa, dapat yung mission na binigay sa atin ng Lord, nagagampanan natin. Ano pa? Yung binigay ng mission ng Panginoon. Ito yung katawag ng Great Commission. Sa Matthew 28:18, ang sabi dyan. And pasahin natin. 1, 2, 3. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Amen. So, sabi nga dyan, go preach. Disciple them. And baptize them. Hindi ko lang sa 20, kasama 20 dyan eh. Hindi ko lang naisama kanina. So, tandaan natin, sabi niya sa uli, basahin ko yung sinabi niya sa uli ni Lord. Matthew 28, 18, hanggang 20 kasi yan eh. Hindi ko lang naisama. So, sabi rito, basahin sa Tagalog. Amen. 18 yan. Amen. Sabi rito, tandaan nyo, ano mang 28 pala, sorry. 28. Amen. Sabi rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo,
gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, yung pangako ng Lord doon nasa 20, na wala tayong dapat ikatakot. Hindi sa mission na binigay niya. Kasama natin si Lord. Amen? So, yung ginagawa natin na ano, yung pagsusulat, yung devotion, napakahalaga niya. Kasi niya, matututo ka eh. Alam niyo ba, yung dinidevotion nyo yan, magagamit niya para kapag disciple kayo ng tao. Makapagkaya kayo ng salita niya. So, napakahalaga na yung mission na binigay sa atin ng Lord, magampanan natin. So, paano mangyayari yun kung hindi tayo nag-i-equip? Hello? Ano may equipment na ginagawa yung pag-aaral ng Bible study? Kapag may oras tayo, huwag tayo maiya. Magpasundo tayo kung mayroon tayong oras. Kasi, paano natin ma-disciple yung mga mahal natin sa buhay? Kung hindi natin kaya i-depende kung ano yung pananampalataya natin, kung hindi natin kaya siyang ipagtanggol yung pananampalataya natin. Di ba? Katulad na miss ko, nagtanong, sabi ng anak ko, bakit hindi ka nag-sign of the cross? Sabi ng miss ko, sagutin niya, akala ng miss ko, ano ako ng anak ko eh, nasusukol pa. Sabi ko na, kung ginagawa mo yung pag-sign of the cross, para sa Diyos, okay yan. Kaya lang, sinusunod ko kasi Bible eh. Wala naman nakasunod sa Bible na ano eh, na pag-sign of the cross ka, okay lang naman. Ginagawa mo, okay lang. Excuse me, pero kung hindi ko ginagawa, hindi na mawawulugan na hindi ko mati Diyos. Sabi ko sana ko. So, ganun din ako. So, ngayon, natuto na rin yung anak ko pag nanalangin. Imuyok ko na lang siya. Pero hindi ko sinabing masama na mag-sign of the cross kasi katuruan yun eh. Para sa Diyos naman yun eh. Pero kung in biblical, sabi ko sa ko, in biblical pattern, wala naman talaga. Kasi ginagawa lang nila para maganda tignan eh. Parang sayo ba? Sabi sa miss ko, yung choreography, dinagyan nila ng choreography. Naintindihan ko, sabi sa miss ko. O yun, naintindihan ng miss ko. Kaya ngayon, dati pag miss ko, pag nagro-rosary, pinapalayas pa kami ng mag-ama eh. Alis ka muna pa, magro-rosary ako, siya lang mag-isa gusto niya mag-rosary. Pero praise God, nung dumating yung panahon na nakakilala rin siya talaga sa Lord na pray through prayer, tsaka nadala ko siya sa church namin dati eh. Natisod nga lang siya sa isang kapatid, tulad ng kwento ko noon na nagtitinda ng ano, nung globe, ano ba yung sa in global. Eh, mahal na produkto nun eh. Oo, yung mga juice na ano, titimpla. Eh, matagal 400 sa dosena. Eh, di kaya ng disco, napakamahal. Eh, inaakot pa sa anak ko. Siyempre, bata, tuwa-tuwa, akala ng bata, bigay. Hindi niya alam, pabayaran ng mama niya. So, tatanggapin ng bata. So, hindi na may solid. So, dahil doon, ayaw na magsimba ng miss ko. Kaya nasinubo ko sa pastor yun. Pero, ngayon, nasa ngayon, naging ano na lang yung church namin doon sa Pilipinas. Naging yung ano lang, yung online. Zoom na lang lagi. So, kaya nga sabi ko, nung nalipat kami sa Bulacan, pag-uwi ko, maghahanap ako ng simbahan. Na po pwede namin simbahan ng live. Kasi gusto ko yung actual eh. Kasi dahil doon, yung mga dami yung mga bata, magkakaroon ng interaction sa Sunday Club, di ba? Para sa mga children ministry. So, napakalaga nun. Naalala ko nung may children ministry pa kami noon. Doon sa dati namin church, tuwa yung lalaki ko, malit pa na yung inanak ni pastor. Sabi niya, Nay, tawag niya sa lola niya, Nay, ang sesero sa church ni Papa. Ano sagot ng biyanan ko? Di doon ka na. So, nakita ko na talagang, hindi kasi alam ng biyanan ko eh, kasi dekandado raw sila eh. Romano dekandado, wala susi. Kaya hindi mabuksan. Pero ano, alam ko na darating ang oras na pag-uwi ko, sabi ko, nandun kami sa bahay namin sa Marilao eh, sabi ko, tuwing hapon gusto ko mag-Bible study kami. So talagang sabi ko, isang mission na dapat pagandaan. So dapat meron tayong mission din sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala. Hello? Huwag tayong matakot. Yung pangako ng Lord sa 20 niya, no? Nakalagay, kasama mo siya, di ba? Sabi ng Lord, sabi niya rito, kasama nyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So si Jesus Christ ang sasalita rin. Hindi ko lang nailagay sa 20, kinapos. So amen. So nakita natin na ang nais ng Lord talaga ay masunod natin siya. Amen. So, malapit na. Ano oras na ba? May isang oras na ba ako? Hello? So, pangatlo, ito na yung last. Amen. Ito yung pangatlo na nais ng Lord. Do the right direction.
Hello? Sino rito nakaranas magsaranggola? Amen. Ako ba? Nagsasaranggola ka ba na yung hangin nasa harapan mo? Wala ganun, di ba? So, nasa tamang direksyon ka, di ba? Yung hagdanan, sabi nga, nilalagay mo ba yun sa na mahuhulog ka? Siyempre, dumilalagay sa tamang direksyon, di ba? So, yun din ang nais ng Lord sa ating buhay. Lagay natin sa tamang direksyon ang ating pananampalataya. So, paano mangyayari yung do the right direction na yan? Amen. Buksan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Siguro, kabisado natin ito lahat, no? Sino nakakalam? 2 Corinthians 5:17. Anyone is in Christ. Alam natin, amen. So, sabi dyan, basahin natin, 1, 2, 3. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. amen. So, tingnan natin yung katabi natin. Hello? Ano nakita mo? New creation ba? Amen. Hello? Amen. New look? Amen. New look. New creation. Amen. So, actually, hindi mo yung makikita. Kasi yung new creation din sa amin, Lord, ang loob yan eh. Di ba? Hindi yan yung kapag magdadasal ka, kailangan maglinis ka ng katawan. Hindi yan. Sa puso yan. Ng mais sa Lord. At higit sa lahat, yung ginagawa mo. Kung ikaw dati na mayroong ginagawang gradually, dapat nababawasan. Hindi yan bigla. Hindi naman magiging reduce natin eh. Di ba? Kung dati nakagawian mo na ano, katulad ng biyano, naalala ko yung biyano ko na naman na pag sa'yo nagsisimba, pinagagalitan pa ka. Kasi pag nasa bakasyon ako, talagang tanghali ako magising eh. Sinasamantang ko sa pagulog eh. Talagang sa pumilata. Sabi niya, nakapagsimba na ako lahat, tulog panigyo. Kasi dami yung miss ko eh. Sabi niya, makaalis nga, baka patayan ng lottery. Tatayan ng loto. So galing sa simbahan yun ha, di biyernes yun. Tatayan ng loto, baka manalo na siya kasi galing simbahan. So makita natin no, ano yung nabago? Galing ka sa pananampalataya, galing ka sa pagsimba. So wala pong mabago, di ba? Balik sa dati yung buhay. No change, sabi nga eh. Sabi ng kasama ko eh, same. Dito nyo narinig isang tag, same. Naalala ko, sabi ko, anong klaseng English yun? Same. Ay, kung Arabic ba yun? Yung pala, the same pala, ibig sabihin nun, the same. Same. Amen. Next. Galatians 5:22. 1, 2, 3. Amen. But But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Amen. So makita natin, no? Yung bunga ng banal na espiritu na dapat nakikita sa atin. Hello? Alin mo na dyan, sinabi yan? The Spirit is, Love. but the fruit of the Spirit is love. Love. So, delikado pag hindi ka nakakataan ng love. Number 1. Alam niyo ba na yun ang pinakatakila sa lahat? Sabi ng Bible sa Corinthians. Na ang pinakatakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba? Dahil din dyan, nagkantay ng lahat ng kaligtasan. Amen. So, sabi rito, basahin natin sa Tagalog ha. Kasi isa-isayin natin yan. So, konti lang. Malapit na. Ayun, manipis. Mailipat. Galatians 5:22 hanggang 24. Amen. Sabi rito. Una sa Tagalog, sabi rito. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sa 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. At sa 24, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. So, ibig sabihin, wala na yung dati. Katulad ng 2 Corinthians 5:17 kanina, di ba? Na sinasabi na wala na, lipas na. So, yun yung bunga ng banal na Espiritu na nasa atin.
na kailanman hindi mawawala. Na dapat lumalabas yan. Kaya nga pag yung isang tao mabuti, hindi siya yung ano eh. Yung sinasabi niya, likas ako mabuti. No? Hindi ka likas na mabuti. Dahil sa banal na espiritu kaya ka naging mabuti. Di ba? So, huwag mo rin sabihin na tao lang ako, hindi ko kayang pigilan sa sarili ko. No. Ang linaw na sinasabi, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, andun yung self-control. Di ba? Kaya pag ikay nagagalit at nananapo ka, kapag ikay nakilala sa Lord, hindi ka na dapat nananapo. Di ba? Kung ikay dati nananampal, dapat hindi na. Lalo na sa mga nagmamahal. Hello? Wala nang sakitan ng katawan. Di ba? Ang sakit ng loob. Sakit na lang. Naalala ko yung miss ko nun eh. Sakit ng loob. At akit kasi mula sa punta hindi mo ugali yung manakit talaga. Kaya lang sa salita, nasakta ko miss ko. Mas masakit pala yun. Emotional damage pala yun. Na kahit ilang taon na nakalipas, nababalik-balikan pa. So sabi niya, buti pa nga sinampal mo na lang ako kaysa pinisalta mo ako ng ganyan eh. Sabi ko, oh, totoo ba yun? Oo. Pero subukan mo sampalin ako, sabi ng miss ko. Nagbanta pa rin. So wakta natin, no, na dapat nakikita sa atin yan. So, paano mo masasabi na sumusunod tayo sa Panginoon, di ba? So, natatandaan niyo yung una na sinasabi ng Lord para nagawin natin? Tandaan natin kung tayo, sabi nga, kung kiniklaim natin na tayong lahat ay Kristiyano, sabi nga, at tayo follower kay Jesus Christ, dapat meron tayong ginagawa para makamit natin yung goal. Di ba? So, ano yung una na dapat natin gawin? Glorify God. And the second? To the right direction. Mission. Mission muna. Mission. Oo. Do the mission and To the right direction. Amen. So, tandaan natin, sabi sa John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay sa atin upang ang sino mang sumampalataya ay di dumanas ng hirap, di ba? At makamit yung tinatawag ng pangako ng Lord. Yung goal natin, yung eternal life. Sino rin yung nais maranasan yung eternal life? Amen. Meron bang sumagot na hindi? Wala, no? Siguro naman lahat, no? Kasi pag mayroong hindi sumagot, tanongin ko talaga, bakit? Amen. So, John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. So, pangako ng Diyos yan. Pangako ni Lord yan na kung sino man ang dumidinig ng kanyang salita at nananampalataya, ay siya magkakaroon. So, ibig sabihin, kapag kayo nakikinig, hindi ka gumagawa ng against, di ba? So, pero paano masabi na nakikinig ka sa kanya kung ginagawa mo against the Lord? Lalo na alam natin na may pamantayan ng Diyos, di ba? Next. John 3:6. He hath believed on the Son hath everlasting life, and he hath believed not the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. So, yun yung nangyari ngayon sa di ba? Sa California, na yung mga hindi na nampantaya sa Diyos. Di ba? Sinabi pa nga niya, kaya nga nag-sorry yung di ba? Godless city. Iktawa na pa nila na wala nakuha bote yung God. Zero vote. God na zero vote. Oo, California is a godless city, sabi pa niya. So, ilang ilang oras yung lumipas? May oras po, minuto. 48 48 hours. So, 48 hours, within 48 hours. Ano pinagmula ng apoy? Simple lang, di ba? Sa mga natin, ang nakaka-bless, yung umiiyak na isa nagpapatunay na talagang makapangyarihan ng Diyos. Diyan sino? Lahat, kapitbahay niya, nasunog, yung bahay niya, iningatan ng Diyos. Diba, pangako ng Diyos sa Exodus. Bahay natin yung Diyan sino yun eh. Ang sino man nagmamahal sa kanya, iingatan niya. Diyan sino? So, pinatunayan ng Diyos na siya'y buhay. So, walang dahilan para hindi tayo magpuri at sumamba at makamit natin yung goal para sa Panginoon. Amen? So, ang una, glorify God. Ulitin ko ulit ha. Next, Do the mission. Do your mission. do your mission And do the right direction. and do the right direction. So, no turning back ha. Turning back. Sabi nga rin sa kapatid, Pastor, backslide na talaga. No, humigit-claim. Nawala ka lang sa gawain ng ilang taon, pero hindi ka backslide. Wala ka kasing ginawa.
O bagamat nag-backslide ka, sabi, yun na yung ginawa mo talaga, pero mayroon pang pagkakataon para makabalik. Kaya nga, I pray sa isang kapatid na makabalik sa Bethel para mabalik ulit natin yung top sprite sa Panginoon. Amen? Lemuel ba yan? Hallelujah. Si So, Lemuel. conclusion tayo. So, umaga pa. Conclusion. At bilang conclusion, ibibigay sa inyo ang Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 16. So, 1, 2, 3, basa! Amen! See, I have set before you today life and good, death and evil. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commandments, his statutes, and his judgments, that you may live. and multiply. And the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Amen. So, sa Tagalog, basahin na sa Tagalog. Mas maganda basahin niya sa Tagalog eh. So, amen. Sabi rito. Nahirapan ako sa maganda basahin yung Bible ko pero mahirap ilipat. Ang nipis eh. O talagang makapal ang aking balat. Makapal ang aking mga daliri. Yan, Deuteronomy 30. O, nasa sa cellphone, no? Pindot-pindot lang eh. Kaya mahalaga, pero napakaganda na meron tayong Bible, alam niyo ba? Meron kang ano eh, yung dito hindi ka ma-interfere eh, yung bang hindi ka mapuputol yung pagbabasa mo. Sa cellphone kasi, di ba, nagbabasa ka ng Bible, may nag-message, wala, mamaya nagpe-Facebook ka na. Nawala na. Ay, nagbabasa ako kanina, nag-receive ka na. So, ang tao talagang napakaganda. Eh, wala naman akong pamilili sa pang-cellphone, para cellphone lang siya talaga, na Bible lang talaga. Amen. So, basahin niyo yung binasa niyo 30, chapter 30, verse 15 to 16. Sabi rito, ito yung iiwan ko sa inyo na Bible verse bilang conclusion na nais ng Lord sa atin. O ay mag-iwalay Yan. Amen. Sabi rito, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod nyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal nyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. So, sa ibang salin dito, sabi diyan, di ba? Na pagpapalain niya yung lupa na kung saan yung pag-aari niyo, yung pinangahawakan niyo. So, makita natin, no, na bagamat ito yung pangako sa Old Testament na sa panahon ni Moises, applicable sa atin na talagang pagpapalain tayo ng Lord kapag sumusunod tayo. So, merong option kasi, mamimili ka, ano gusto mo, buhay o kamatayan. So, sa goal na pinag-aralan natin, imposibleng pag may ginawa ka sa Lord, imposibleng mapunta ka pa rin sa kamalian, di ba? So, doon pa lang sa right direction, sinabi ng right eh. Hindi naman sinabi yung left eh. Sinabi bang left? Hindi, wrong direction. So talagang right ang tinuturo ng Lord, di ba? So, ang tanong, naunawa ba natin yung nasa Lord? Simple lang yung mensahe ng Lord. Actually, pang grade 1 lang to eh. Sabi nga eh. Sabi ko, Lord, simple lang to, pero paulit-ulit na narinig natin yung mensahe ng Lord at lagi tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Kasi kahit na paulit-ulit, nakikita naman natin, di ba? Ang kaaway, nagdo-double time kasi we are living in the last days na eh. Makikita natin, no, na tingnan nyo kung sino katabi nyo. Susunod ba buhay bukas makalawa, sana pag-pray nyo na huwag mawala. Pag-pray nyo na sana hindi mabiktima ng kaaway. Nakakalungkot kasi kapag nasa Panginoon ka, at the same time, pino-compromise mo yung faith mo, automatic, wala kang maaasahan sa Lord. Hello? So wala rin tayong karapatang humusga. Pero ang magagawa lang natin, pagpanalangin sila, kaya nga napakalaga yung prayer eh. Dapat ka magkaroon tayo ng prayer partner din eh. Sa buong isang linggo. Hindi yung dinanong sa kanila na magkaroon ng prayer partner. Para kahit isang linggo ba, na lagi mo ipinag-pray yung kapatid niyo, doon sa pamangitan nun. Maiingatan siya ng Panginoon kasi napakalaga yung panalangin eh. Amen po ba? Amen. So, dapat huwag natin kaligtaan ay panalangin ng bawat isa.
magpalakasan tayo sa panalangin. Kasi ang kalaban, nagdo-double time. Pinipilit niya ang isang lalo ang mananampalataya. Gusto niya na tumatalikod niya sa Panginoon. Natutuwa yan. Kung sinasabi nga ng Bible na libo-libong anghel sa kalangitan pag may tumanggap sa Panginoon, libo-libong demonyo rin na natutuwa pag meron sa tumalikod. Kaya anong gusto natin? Matuwa yung demonyo, matuwa ang mga anghel sa kalangitan. Hello? So napakahalaga na bilang sa Kristiyano, meron tayong magandang goal. At doon tayo dapat pumukos sa goal na yun na ibinigay ng Panginoon. Ilan po yung goal sa ilalim? Amen. Po, Ano po yung mga goal doon sa ilalim? ano po yung pastor na goal sa ilalim? Amen. So napakahalaga na yung tatlo na yun, nakatulog ka pastor, no? Hindi,